mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is March 26, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may One Ayala Mall, dito yan sa may San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin sa Starbucks, SM City Suka at sa may San Dionisio, Parañaque po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Jam.
tulad ng Maraming salamat po sa iyong Duterte sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng katiwalian. Hindi nyo hindi pwedeng dahil may krisis sa langit ay kakalimutan na ang mga maanomaliyang flood control projects at hindi nahahabulin o sisingilin ang mga opisyal ng pamahalaan na dapat managot tulad ng isip presidente. Hindi na babago na napakatinding krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng mga Pilipino at ng buong mundo dahil natin sira ng US sa Iran. Kaya hindi na babago ito yung maniningil natin sa accountability. Hindi naman natin pwede sabihin na dahil may krisis ay kalimutan na natin yung flood control. Huwag na nating sigilin o abulin yung mga dapat managot. On the same way, hindi natin pwedeng gamitin ang kasalukuyang krisis para magtago ang vice presidente o itago ang vice presidente mula sa kanyang pananagutan sa confidential fund, sa unexplained wealth, salary, at sa iba pang mga issue na nilalaman. Tugon niya ni Representative Tito sa pahayag ni Vice Duterte na kaya siya hindi humarap sa impeachment hearing na sinimulan kahapon ng House Committee on Justice ay dahil mas pinili niya na ilaan ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipino ngayong may krisis. Kasama mo sa TCSL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tapak RMN. Samantala, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis, muling isinulong sa Kamara ang pagpasa ng Wealth Tax Bill. Inihay ng Bayan Party List ang House Bill No. 4004 o Solidarity Contribution Act na layong kumisan yung mga pinakamayayaman sa bansa. Sa ilalim ng panukala, papatawan hanggang 3% ng buwis ang mga individual na mayroong assets na nagkakahalaga ng 300 million pataas. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tinatayang aabot sa 78 billion pesos ang makukolekta ng pamahalaan kapag ito ay naisapata. Pilipino at yung ranks po natin. At kinumpute namin, di ba, nire-review lamang natin yung figures na ang meron tayo actually for the people sa of network na mga tao ay mga nilalabas sa mga magazine. Halimbawa yung foreign hindi na subject in regions Filipino at yung mga maraming competence mula sa ating subject in regions Filipino. Wala namang sa Pilipino napakayaman na tayo ito na kung magkakaroon tayo ng ranks, pwede na tayo maka-generate ng 78 billion pesos. So, Pilipinas natin ito bilang ang bagong ating napakayaman na mga kababayan para sa mga kailangan ng ating gobyerno, pangailangan ng ating mga nasa laylayan at pangailangan natin sa mga ganitong panahon na may matinding krisis sa Pilipinas. Gagamitin yung mga malilikom na pondo sa mga programa ng gobyerno kabilang ang ayuda at serbisyong panlipunan. Ito po sa tinitingnan natin na kinakailangan din pag-uusan ng toolkit ng WhatsApp ay yung ating ng public health system. So, maling po ang improvement ng ating mga facilities ay tuloy po sa ating tinitingnan ng pagkumana ng pondo para sa scholarship. Ito yung dumami ang mga doktor sa ating bansa. Ito din po yung sabihin ng PRRS, no? Kasi nakita natin ang usapin po ng mga natural calamities, recovery at rehabilitation. Taon-taon kailangan natin yung PRRS. Kasi wala din naman ng mga doktor na masigay na napakalaking tulong po para po sa ating bansa ito, ating panukalang ramit na ito. Panawagan pa ni Sendanya, huwag na sanang patagalin pa ng Kongreso ang pagtalakay sa panukala dahil malaki ang maitutulong ito sa mga mamamayan, lalo na sa panahon ngayon umiiral ang pandaigdigang krisis dulot ng gulo sa gitna ng silangan. Sa ibang balita, itinalaga ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartadas Jr. si Police Brigadier General Romel Santa Ana Batangan bilang acting director ng Highway Patrol Group. Si Batangan ay nagsipi bilang Deputy Regional Director for Administration of Police Regional Office 3. Pinalitan niya si Police Brigadier General Jessica
alang sa due process at sa institusyon, industry and businesses. Then, in 60 minutes, Iba't ibang kagamitan naman na pinaniniwalaang gagamitin sa krimen na tagpuan sa isang kanal sa Nueva Vizcaya. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Kawayan, si Idol Shobi Gagarin. Narecover ng pulisya ang iba't ibang kagamitan na pinaniniwala ang posibleng gagamitin sa krimen sa isinagawang enhanced search of canals and underground against bank attack o MSUG operation. Sa tulong ng Office of the Municipal Engineer, nagsagawa ng inspeksyon ng Sulagan Police Station sa drainage canal sa harap ng isang gadget center sa barangay Pagkakit South. Dito nila unang nakita ang mga screwdriver na nakataon sa lupa na naging dahilan para magsagawa ng mas malalim na kapakita. Kalaunan din sa delivery na nakatulong Drop off lang po. Ito po. Unahan na lang po kayo. pagpasok o target sa establishmento. Agad na idokumento ang mga nakuhang ebidensya at nag-iisip naman ang lugar upang maiwasan ang anumang maling paggamit ng naturang mga kagamitan. Patuloy din ito monitor at binabantayan ng pulisya ang nasabing lugar. Nagipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga kalapit na establishmento upang paigtingin ang kanilang kamalayan at pagbabantay laban sa kahinahindalang aktibidad. Kasalukuyan din sinusuri ang mga CCTV footage sa paligid upang patukoy ang posibleng mga sangkot sa insidente. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report ang anumang kahinahindalang aktibidad. Kasama mo mula rito sa IFM Sige po. Kawayan, ako si Nana Thank you po. Ingat po. God bless po. Salamat po. Ingat-ingat po kayo. Salamat po. halaga ng illegal na droga. Kasama mo mula sa Armen Butuan, si Radyoman Prince de las Maria. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inipong likod. Paalam po. Thank you po, ma'am.